Hey, what's up mga kakirig? Welcome to my channel mga kakirig. So, matagal-tagal tayong hindi nakagawa ng video mga kakirig. So, wala nang paligoy-ligoy mga kakirig. No? So, for today's video mga kakirig, kung makikita nyo, may diagram ako dito. Power diagram, power circuit diagram. At meron din akong control circuit diagram dito mga kakirig. So, bali ito yung part 3 ng forward reverse Y delta natin na wiring connections mga kakirig, kung paano siya i-wire via power circuit diagram at saka control circuit diagram. So wag muna nyong kopyahin ito dahil baka hindi tama yung pagkagawa ko. So try muna natin to i-analyze if tama ba ito. So stay put lang mga kakirig at magbabalik tayo. So ngayon mga kakirig, dahil tapos na tayo sa Y delta forward reverse Y delta, yung part 2 natin kung sino nakapanood nun. So sa part 2 natin is may 5 magnetic contactors akong ginamit doon mga kakirig. So kung makita nyo yung video ko na yun, so ang ginamit ko doon for forward reverse Y delta is 5 magnetic contactors. So dito sa part 3 natin sa forward reverse Y delta, so ang ginamit natin dito is 4 lang na magnetic contactor mga kakirig, no? So dito sa makikita nyo sa power circuit ko na diagram, kung makikita nyo, so ito yung mga contactors natin, no? For forward, so MC1 magnetic contactor 1. So ito yung pangalawa, for reverse magnetic contactor 2. So ito yung pangatlong magnetic contactor, yung for delta. So ito naman yung Y magnetic contactor, yung itong pang-apat natin, no? So bali 4 lang na magnetic contactor to, hindi gaya nung sa part 2 is 5 magnetic contactor yung ginamit natin. So yung power circuit nito, yung connection niya is iba sa yung 5 ng 5 sa 5 magnetic contactor. So explain natin. So kung tama ba itong ginawa ko ngayon mga kirig. So wag mo nang i-save to. Titingnan muna natin kung tama ba talaga ito. Hindi ko pa ito na review. So madalian lang to na videos mga kirig kasi medyo busy po tayo, kaya nga matagal yung sumunod na mga videos natin na na-upload. So ito yung main circuit breaker natin, 3 poles. So ito yung power supply natin. So may tagging na RST or line 1, line 2, line 3. Ito naman yung load side. So ito is yung magnetic yung overload natin mga kirig. So sa setup na to is isang magnetic contactor, isang overload lang yung ginagamit natin. So pwede rin dalawa. So pwede nyo ilagay dito yung pangalawang overload dito, no? Or itong isa dito. Yung madalas kapag dalawang overload, so either dito yung isa is dito. So ngayon, ang ginamit ko lang is isang overload para makasave po tayo sa device. So ito isa magnetic overload, thermal overload relay. So ito naman yung magnetic contactor for forward, reverse, delta, at saka Y. So ito naman yung 6 leads motor out natin mga kirig. So may tagging na U1, V1, W1. So ito naman yung U2, V2, W2. So ang arrangement muna dito mga kirig is ginanito ko muna para ma-explain ko kunti kung paano to i-connect ng tama mga kirig. So dito muna tayo, no? So sa forward mga kirig, so bali ang takbo nito mga kirig kapag kunwari naka-forward run tayo mga kirig, so may transition siya na Y delta for kunwari I mean pag forward mga kirig, so mauna mag-close itong forward na magnetic contactor, sabay or almost sabay lang sila, split seconds, pero split seconds yung mga kirig yung forward at saka sa Y mga kirig, no? So makikita nyo kung magpo-close itong forward na magnetic contactor, so papasok yung voltahe dito, no? Sa U1, V1 at W1, no?
dito. So siyempre may naka-jumper dito sa load side sa reverse. So may papasok din dito, pero hanggang dito lang kasi yung reverse natin na magnetic contactor is open yan. At saka yung delta natin dito muna is open to, so ang kuryente is nandito lang, no? So dahil ang kakagat una is si forward at saka si Y, so under yung motor natin, mahina lang yung ikot, no? So ito yung Y natin dito, magko-close ito, so silbi i-connect niya yung i-connect na yung U2, V2 at W1 para mag Y connection siya mga kirig. So ang ikot ng motor natin dito is mahina lang mga kirig, no? So after time set mga kirig ng timer, pag umabot na yung sinet natin sa timer, so mag-open yung Y natin at papalit na mag-close yung delta natin. Samantalang si forward is naka-close lang, forward na magnetic contactor is naka-close lang yan. So kapag nag-close na yung delta natin na magnetic contactor, so yung kuryente dito, di ba, meron na kuryente dito, no? So papasok na yun dito, no? So papunta na sa W1, ito is U2 at ito naman sa V2. So yung Y natin dito is naka-open to, so hindi na gagana to kasi naka-delta na. So yung ikot ng motor natin is bibilis na. So bakit nga ba mahina yung ikot ng Y natin kapag bakit po ba mahina yung ikot ng motor natin kapag naka Y connection siya? So sa aking pagkakaintindi mga kirig, basic lang na info, so mahina yung ikot ng motor kapag naka Y kasi sa Y na connection mga kirig is mataas yung resistance mga kirig, no, kaysa sa delta. So ibig sabihin niya yung mga kunwari ito U1 U2 is isang coil yan mga kirig, no? Ito rin isang coil yan, isang coil din yan, no? So sa Y connection kasi mga kirig, kapag na mag-close sa mga kirig, so makikita nyo connected lahat sila yan, connected yung tatlo, yung U1, U2, V2, W2. Mahina yung ikot ng motor kasi bali mataas yung resistance niya kasi add itong sa isang phase or sa line 1 line 2 katulad ng U1, V2, bali dalawang coil kasi ang masusupplyan ng line 1 line 2 kasi naka jumper lang sila, or ibig sabihin isang connection lang sila. While sa delta mga kirig, bibilis yung ikot niya mga kirig kasi ang dadaan sa facing mga kirig sa line 1 line 2 is isang coil lang yung susupplyan nila, kaya malakas yung magnetic or ano ba yung energy anong term yun mga kirig. So yan lang yung basic na information ko mga kirig. So kunwari makikita nyo sa Y mga kirig, no? So kapag nag-close to, so kunwari dito sa line 1 or sa R, papasok yung kuryente kay U1, no? Tapos si U2 kasi open pa tong delta, naka-Y tayo. So ito yung wire ng U2. So sa V2 papasok yung, so naka-series yung U1, U2 at saka V2 at B1. So sa B1 ito na yung line 1 mga kirig. So ibig sabihin mataas yung resistance kapag nag-Y. So kung ating titingnan yan, i-simplify natin mga kirig, is parang ganito yan sa mga kirig. Line 1 or R, no? So ito naman yung line 2 or S. So ito yung U1, U2, V2 at saka yung V1. So ito yung Y mga kirig. So siyempre mataas yung resistance mga kirig, so mahina na yung magnetism dito sa mga kirig or magnetic field na yung o yun nga. So samantalang sa delta mga kirig, isang wire lang yung, isang coil lang yung dadaanan ng linya natin or yung isang phase. Kunwari ito line 1, so ito naman tong line 2 or S. So mababa lang yung resistance, so kaya mabilis yung ikot na mangyayari kay motor kapag naka-delta. So ngayon na-explain ko na konti mga kirig, so balik tayo sa function nito mga kirig. So sana maintindihan niyo yung basic na knowledge ko about sa connection ng
Y delta na transition mga kirig, no? So ayun. So kapag balik tayo, kapag naka-delta na siya mga kirig, so siyempre ang magko-close nito is naka-forward po tayo. So si forward at saka si delta, no? So kung makikita nyo dito sa forward close yan, so R ang pumasok kay U1 na is line 1. So para mag-energize yung coil niya dito, yung U2 dapat hindi rin niya line 1. So dapat nasa line 2 or line 3. So titingnan natin. So ito. So sa delta ang pumasok, so dito, so line 2. So ibig sabihin, yung U1 at U2 natin na coil is sa tama yung connection niya. Ganon din sa B1. So ito S or line 2. So dapat yung V2 natin is hindi line 2. So partner niya is line 3, no? Sa T, okay. So dito naman sa W1, line 3 siya. So sa U2, so line 1. So tama yung forward natin na connection. So kunwari kapag ni-reverse natin, so dapat papatayin muna natin yung forward bago i-reverse para walang short circuit na mangyari. So kunwari namatay na, so sa reverse naman yung papaganahin natin. So kung makikita nyo dito sa load side ng reverse natin, so ino ba yung connection natin. So kung dito R is T, so dito pag reverse ta, T is R, no? So ibig sabihin line 3, line 2, line 1. So binaliktad ko yung facing nila para yung motor natin is babaliktad yung ikot mga kirig. So makita nyo line 3, di ba? Line 2 same. So line 1. So dito ang binaliktad ko lang yung line 1 at saka line 2. Line 1 at saka line 3 or T at ang saka R. So kapag nag-reverse mo mga kirig, so kapareho din yon sa nangyari kanina kay forward, no? So pagka-reverse, kakagat si reverse pati si Y, so mahina yung ikot natin sa motor, no? After time set 5 seconds or 8 seconds depende sa settings natin sa timer. So bibitaw yung Y natin, babaliktad ikot si bibitaw yung Y natin. So ang kakagat naman itong si delta natin. So titingnan naman natin yung connection kung tama ba, no? Kapag sa nag-reverse na siya. So dito yung dadaan yung kuryente na kasi na-open na to mga kirig. Dito na tayo dadaan sa reverse. So kunwari nag-delta na yan, close, close, open, open. So dito sa T natin na connection, papasok kay U1. So yung U2 ang pumasok is line 2, tama, no? Dito naman kay line 2, pumasok kay B1 is line 2, kang B2 is, yung pumasok is line 1. So tama pa rin. So dito naman kay W1 ang pumasok is line 1. So sa W2 sa kabila niya is line 3. So tama yung connection natin mga kirig. So you can save this diagram mga kirig, no? So sana naintindihan yung power circuit natin mga kirig na connection. So save na nyo po ito. So ang next natin na next ko na ipapakita naman is yung control circuit niya. So, bale ito yung control circuit na ginawa ko mga kakirig, no? So, ito na yon. So, dahil diyon sa, kung makita nyo, may apat doon na magnetic contactor. So, andito yung coil niya. Forward, reverse, delta, Y. So, MC1, MC2, MC3, MC4. So, connected po na sila. MC1, MC2, MC3, MC4. So, ganon din sa control circuit mga kirig, no? So, kung makikita nyo, may stop button dito, isang stop button at saka dalawang start push button switch for start for forward, isa rin sa start for reverse. So, dito muna tayo sa circuit ng sa whole circuit muna tayo mga kirig kapag i-on natin yung control circuit niya mga kirig. So, ang unang iilaw dito is itong stop indicator natin kasi normally close yan mga kirig. So pagka-on ng breaker natin, so iilaw itong stop indicator agad, no? So yan yung mangyayari kapag naka-on na yung control circuit breaker natin. So next na, una natin i-analyze mga kirig dito sa taas. Dito sa start forward na circuit, kung makikita nyo, may reverse na normally close. So ito yung forward natin na magnetic contactor na coil. So may nilagay tayo na this is a safety interlock mga kirig na kapag nag-reverse or nag-forward, kunwari ito is forward, kapag
nagka-forward run mga kirig, so hindi under si reverse mga kirig kasi mag-open itong forward natin na interlock na nilagay natin sa circuit ng reverse. So dito mga kirig, kapag una nating pinindot yung forward natin na push button, so syempre mag-energize yung forward natin na magnetic contactor. So may latching siya dito, so kakagato, so mag-energize yung MC1 natin or forward, no? So makita din nito, may auxiliary din tayo dito sa forward, so mag-close din ito at the same time. So papasok yung kuryente dito, hindi papasok kasi open ito ay sa timer. So papasok yung kuryente dito, no? So aandar yung Y natin. So ibig sabihin pagka press ko, aandar yung forward at saka Y. Tapos yung timer natin dito, kunwari sinit natin siya sa 5 seconds or 5 seconds lang. Kunwari sinit natin siya sa 5 seconds, no? So after 5 seconds mga kirig, mag-open to, mag-close to. So ibig sabihin mamamatay si Y, aandar si delta. So yun na yung doon sa power circuit natin mga kirig. So after ma-time set. So kung gusto natin i-reverse mga kirig, kung pipindutin natin agad to while naka-energize pa yung forward natin, hindi agad under si reverse mga kirig, no? Kasi open to siya mga kirig kasi naka-energize yung forward natin. So para mapa-reverse natin, press natin stop, no? Pagka-press ng stop natin dito, so wala na supply na kuryente dito. So mare-reset yung lahat, no? Wala na matatanggal yung latching ng forward natin. So tsaka pa natin i-press yung reverse para mag-energize si reverse, no? So pagka-energize ng coil na reverse, magko-close to, magla-latch. So siyempre mag-open din to. So hindi natin pwede ma-operate yung forward natin na magnetic contactor. So sa dito rin may reverse tayo na auxiliary contacts. So pagka close nito, so ayun din, under si Y kasabay ng reverse natin na magnetic contactor. So si delta is naka-standby. Tapos yung timer coil natin is ma-supplyan, so magka-count na yan. So after 5 seconds, open, close. So mamatay si Y at aandar yung delta natin. So mayroon din tayong safety interlock for Y at saka delta mga kirig, no? Para hindi talaga magsalubong yung kuryente sa power circuit natin. So kapag si Y aandar, so open to. Kapag si delta ng mga andar, open to. So safe natin. Ito yung tinatawag natin na safety interlock. So yan yung mangyayari mga kirig. So kung gusto natin ulit paandarin yung via forward na magnetic contactor, so off. Press muna natin yung stop bago natin i-start forward kasi may interlock yung reverse natin, no? So dito naman sa indicator light pala mga kirig, so may nilagay ako dito, example lang to. So Y transition, so iilaw to kapag nag-Y. So kung makita nyo, may auxiliary contacts dito ni Y, MC4. So kapag nag-Y, mag-close to, so iilaw yung Y transition natin. So ibig sabihin naka-Y pa yan, no? So kapag matapos na yung Y, pag mamatay na yung Y natin na magnetic contactor, so syempre mamatay din yun. So dito naman din, mayroon din tayong delta transition. So kapag nag-delta na siya, so mag-close din ditong auxiliary ng delta na magnetic conductor, which is the MC3. So iilaw din to mga kikirig. So while yung stop indicator natin is off dito kung naka-forward or reverse kasi may nilagay tayong interlocking dito na normally close. So ang diagram nito mga kirig, so meron pa isa pala. Ito yung overload natin. Kapag nag-overload, so mag-open to. So patay lahat ng system natin or yung circuit natin. So yung diagram nito mga kirig is pwede nyo na makopy mga kirig, no? So tama naman po. Ito po yung diagram na to is my own interpretation sa power circuit or sa control circuit nito o sa setup na to. So you can save this mga kirig. Kung meron kayong natutunan mga kirig, please don't forget to like, share and subscribe for more videos to come mga kirig, no? So kung gusto nyo po i-share, so share. So salamat po mga kirig. Sana ay naintindihan nyo yung explanation ko about forward, reverse, Y delta mga kirig. So salamat.